Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Parang pinapalayo ko ba niya kumbaga sa circle na kumbaga wag ka na idamay ng pamumulitika? Hindi. Kasi ano kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Na silang mag-asawa or kaming mag-ama. Hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya never kami nagsasabay sa mga airplane. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na private. Politiko, ma'am. Ginagawa nila talaga. Okay. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. I'm warning you kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, diba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban. Posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na yes, of course. Siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry kasi crucial na itong gabing ito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move niyo? Hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? So i-stop mo. How are you feeling, ma'am? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, Pilipino kayo. Huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino bibigay sa mga dayuhan. Lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. Actually, some sort of, I don't know, what do you call it? State kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because kahit kumakain kami rito, para kay Duterte to. Tama. And Para kay Duterte to, para kay kumakain tayo. Wait lang po. Wait lang, patapusin si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. Wait, ano ba sabi niya? Nakalimutan niya na. Ano yung last line? Sa PRO, ma'am. PRO. State kidnapping. State kidnapping. Ayun yung last. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating.
Ma'am, ako ma'am. VP, who do you think should be held accountable dito sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to? Sino? Ang should be held accountable. Administration. Ma'am, pag hindi kayo tumutok sa presidente, hindi na tumutok sa presidente. Ma'am, Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga layuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? dapat tayo kami Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, daan lang sa legal. Daan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. VP, kumusta yung babalik lang, kalusugan ma'am. niya? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niyo about it? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. And then, Ma'am, ang matindi pa. pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya. Kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na naghingi daw po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since wala na po yung since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before during the campaign
tungkol dito sa ganitong issue na to, kung did you ask President Marcos, meron bang promise for him not to turn over About former ICC? president? Yes. We did not discuss anything about the... Pero were there discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos, except that I wrote him a letter, and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC, and we'll release that letter. And how are you feeling, ma'am? How are you Miguel feeling? Diaz, sino ba kasama niyo sa sa plane? Ako hindi ko alam. Hindi kayo nagka- Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa Which- labas. Kasama si Kitty, hindi nakasama. Nandoon si Kiki sa labas. Yes. And Common Law 5 nasa labas din. Yes, si Hanilet nandoon din. Okay. Ma'am, how are So you sino po feeling, yung tatlo ma'am? ma'am nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Pero as Vice President, Init ako ulo. as Vice President, ikaw pinapayagan mo pa, so parang hindi mo nagagawa yung supportive power here. Wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga order, wala tayong magagawa. Eh, yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zalaika Lopez. So it's not surprising that it is happening. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, itinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na ma'am. Anong handa? Kumbaga handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Para pinapalayo ko ba niya sa kumbaga sa circle na kumbaga wag ka na idamay ng pamumulitika? Hindi. Kasi ano kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Na silang mag-asawa or kaming mag-ama. Hindi kami nagsasabay sa airplane kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya Okay. never kami nagsasabay sa mga Okay. Ma'am, Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na Private. Politiko ma'am. ginagawa nila talaga. Okay. Ma'am, may labag po ba dito ma'am sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Attorney Torion at Attorney Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi ko pa nakausap si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Torion. So, ang nakakausap ko si Attorney Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Attorney Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, una-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno
na ipadala sa former President Rodrigo Duterte. Paano natin siya mapapalit? Yan lang muna yung asikasuhin natin. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP Laban. Ma'am, sabi nila ma'am, may sinabi si Attorney Trixie Angeles, ngayon lang po ma'am, after po na maisakay sa chartered Lear jet si PRRD. Ang sabi niya po, kapag umalis itong eroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po reaction ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako maka-comment sa kung ano nasabi ni Attorney Trixie. Pero sinusuportahan niyo po ito ma'am? Hindi ko yan, hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President Rodrigo Duterte. So tulungan ninyong ng taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip paano natin yan magawa na hindi siya umalis. Roma, tutulungan namin yan. Hindi sabi po ni Attorney Delgra. Wait lang muna, wait. Makita kayo, makausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na pagdidikit. Senior citizens ngayon kung ano nangyari. Matindi daw talaga ang pagdidikit. Oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakatawa. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipad ang eroplano? Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang Republicans, sumusunod sila sa mga illegal orders. So, kahit ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, ang nangyari sa ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo, walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, impeachment. Ma'am pahabol, nakausap niyo po si President, si PBBM ma'am? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Ramos. There's no someone follow on with this. Thank you ma'am, thank you ma'am. Ay, cellphone ko. Hindi, nandito pala kayo. Ayan na si Vice President. Yes. Wala lagi. Dito pa sa Agnet. Nagdala ko ng wait. Talaga pilot Go. Anong gagawin natin? Kailangan ko lang na. Sawakan ko yung ulong. Attorney Ladino, kamusta? Ay. Kamusta po? Okay lang. O, meron na. Hintayin natin. Hintayin natin. Hindi pa tapos yung kanilang deliberation. Hintayin natin. Pero possible lumabas ngayon yun, gabi. Galing kami We are hoping, we are praying. Sure lang, panalo ninyo. Huwag lang kayo madaya. Basta nandiyan ka ma'am. Paglalaban ka namin! Itulak mo pa please, itulak mo pa yung tao mo. Bantayan nyo kasi yung cheating. Grabe talaga. Kaya ganun, itulak mo pa yung Okay, gawin talaga nila. grade 28 na iyahang Okay, please. Lang sila. Mas lang pa man diya, wala ko nga kalupad.
Yes, at ni Henry, Tama kami Vice President Sara. Raul at saka ni Con Torrio. Sabi pa ka. Di ba? Sabi kasi. Pero pero yung matagyang sasakyan Okay, ako si Kitty lang. Hindi ka rin pabala na. sa Pasay. VP Sara, live sa DCRH. Sa DCRH po. Si VP Sara, ma'am. Excuse me Mamaya, po. sir, Si Kuya Henry. kausap Okay, namin sorry. si Senator Bongo tsaka yung mga senators natin. Okay, pagkatapos daw ng Kulang ka. huling kausap ni pagkausap sila sa self-plan sila sa akin naman hindi ko naman labas. Wala ka ng harap. Sa'yo. Yung ambulansyang ayaw di pasulpun. Oo, ganyan talaga yan sila. Ganyan ginawa nila kay Attorney Laika, di ba? Yeah. Oo, Oh, yes. kami, nagre-request kami ng doktor, tsaka ng nurse, kahit sino. Hindi nila binigyan ng medical. Ganyan din ginawa nila kay Gina Acosta, yung nag-collapse si Gina. Hindi nila pinalabas sa batasan yung ambulansya. Ganyan rin ginagawa nila. Papatayin ka nila eh. Ganyan ang ginawa nila kay Jamie, no? 2010, 2011, drug. Well, This is even much worse. Much worse. Namay din ako. Yeah. Yang yun lang ako kanina, ECG niya, ayaw ko pasukin. Pauna lang may equipment na lang si Doc Agnes. Doc Agnes, sakit ko. okay, tayo na lang tayo dito. Paano ka? Manakot lang. Yes, mapicture na. Iabot na yung tubig ko. Attorney Sal. Attorney Sal. Taga Mindanao po kami, ma'am. Ma'am, pwede na po. Taga Davao, ma'am. Pwede na kayo, ma'am. Ano ko sa Mantalang Tol sa Hindi Sandala? uli, nasa linya. Oo, sandali. Oo, ma'am. Yes, sir. Kaya kitikitan mo yun dyan sa community. Kaya dyan, tikit-tikit ka na dyan. Request mo sa likod yung babae na yan para request mo sa ang mahiwagang wag nyong ano to ha, wag nyong nanakawin to. Pag ito, ninanakaw ninyo, mag-aaway kayo ni Kiki. Mawala na lahat, wag lang yun.
kanino ba tayo kukuha ng suggestions kung anong gagawin? Take it sa pala. Ano sige na? Sa tuloy natin. Ginagawa natin. We don't stop. Hindi na tama. Oo nga, kung ano lang gusto nila, yun yung gagawin nila eh. Yeah. Hindi na tama. Tapos ang ano pa is, sumusunod yung PNP. Grabe. He said, anong nagawa kong kasalanan sa inyo? Anong nagawa kong kasalanan sa inyo? More than an hour. So lahat kinahulap. Abre pa man ang doon masusunod sila ito makauban niya ang correction. Natong ganila, di na sumangko. Si Agnes ulit niya. Prepare na galing cardinal dapat. Guys, sorry po, gusto ko confirm po sa date po siya dadalhin. Wala po po confirmation po sa siya dadalhin. Wala sa akin. Wala akong confirmation kung saan dadalhin si former president. So yung sinasabi ko na sa date, hindi pa po Hindi. Isa yan sa mga kinukontra ng mga lawyers. Yung airplane mismo, kasi private plane siya. So, hindi natin alam kung saan siya papunta. At yung absence ng kanyang doctors na kasama niya. And wala din siyang kasamang assistant. So, isa yan sa mga kinu-question ng lawyers doon sa loob na yon. Kasi nga parang kidnapping na yung nangyayari. Anong gagawin natin, attorney? Salamat sa tulong ha. Of course, Vice President. We are waiting kanina before 5. Na-file kita mo kanina. Tapos na-news kanina na issue-an dati ako. Dagan din dito. Honestly, may nag-overtime doon. Baka hopefully ako. Naapoy laing report na lahi pod. But we are hoping and praying that the CJ will exercise his discretion. Sana. Sa Duterte kami. Kahit ano mangyari. Duterte! 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 Well, nakita ko doon sa parang pinapasa-pasa na estimated times of departure. Nakita ko doon. So we're hoping na itong report na nag-overtime
mayroon akong petition kay Senator Bato lang. Pagkagabi appeal na si